Magandang gabi po. Ito, i-demo ko na po yung tari. Kakabit ako kanan. Mga gagamitin natin. Ito ang paa. Kunwari, tahid, daliri, kanan ha. Ito po naman ang kakabit kong pang kanan. Makikita mo na yung skwalado po ito pa dito sa kaliwa dahil kanan siya. Itong dulo nakaturo dito, naka-pectus siya, yung tumbada niya. Dulo lang po yung pinaganon ko para kumanan. Okay, kailangan pag nagtatari po, mga bago po dapat ang gagamitin. Ito mga bago to, magandang pagkit. Itong gagamitin kong leather, gawa ko po. May mga ukit po ako dyan, yun, para hindi po siya malalaglag. Okay, umpisahan ko na para hindi maubos yung tape. Sobrang bago, hindi ko na makita. Okay, nagsasapin tayo ng pangkanan, kaso hindi ko makita yung dulo. Ganun. Ibali, buksan ko na lang. Yan, bago po ito. Galing mong gumawa nito. Hindi dapat ganito, pero ayusin ko na lang. Dapat sa pagsapin ito, bago po, meron pong pagkit to. At ganito lang po kahaba. Kakanan po tayo, pero ang stroke ng aking pagsasapin, yun ding kaliwa ng kamay ko. Yung kung ano yung ginagawa ko sa kaliwa, yun din ang gagawin ko sa kanan. Okay. Halimbawa po, ito yung paa, ngayon yung kanan. So, pag andun yung tao, andito isang paa niya, nakaganyan siya, hilahin mo lang po yung paa, tapos yung humahawak, papababa mo yung pahahawak mo yung hita niya pag ganun isa, para hindi sa gabal. Ngayon, parang kaliwa din, ipihit mo lang ng konti para makita mo yung yan. Pag nagsapin po tayo, una sa taas po ako, at meron pong pasobra doon, no? Yun ang iipitin nung sapin sa baba. Pag nagsapin po ako, wala pong bilang muna yung isa, walang bilang yan, pero nasa taas po. Kasi minsan ang tahid, may ring po yan, mataas po ito. So, papantayin natin yun. So, meron ka ng isa dyan, tsaka ako ibababa yun. Yan. So, wala pa rin bilang po yan. Ganyan. Ngayon, bibilang ako ng 4. Isa. Yun. Doon pala ako bumilang. 4. Para po iikot sa binti ng manok sa kanan. Isa, 4 ang sinabi ko. 2, 3. Pag pangatlo na po, hilot-hilot, pero lapat lang para yung binti ng manok medyo fresh pa rin pag inilakad niya mamaya. Isa pa, 4. Yan. So meaning ito sa mataas na ito. Ngayon ibababa ko yon, iipitin ko yun ng pagganito pababa yon. Tapos nung binaba ko, kailangan susundan mo ng hagod ng daliri. Inulit ko, susundan natin yon para hindi magkaroon ng hangin. Yan. Tapos 4 yon, 3 naman dito, kasi minsan itong mataba, kailangan maliit lang ang ikot dito kasi meron siyang paa dito, dito yung daliri, so minsan talaga mataba to. So 3, 1, 2, 3, sabay hagod ulit.
ipipress mo lang ng konti para lang sa hangin. Tsaka mo dadamputin yung leather boots gawa ko lang to. Isasalpak mo lang yan ganyan sa gitna ng tahid. Yan. Ngayon sisilipin mo lang kung yung paunan na leather na naka built in papantay dito sa binti. Yan yun. Ito yung tahid, pipilipitin mo lang ng ganun, pantay mo yan. So ganyan ang kabit ko. Or para mas mapadali, sasagad mo yung butas, yung ginawa kong butas. Sagad mo na lang doon sa tahid. Okay? Ngayon, ganitong hawak ko, iipitin ko itong ilalim ng dalawang ikot. Isa, para makaporma na ang yung kamay ko. Dalawa. Pagkatapos ng dalawa na yun, iaakit mo ng dalawa. Dito. Isa, dalawa. So, dalawa yun. Titignan mo ngayon na halos yung binti ng manok, pantay yan, doon sa paunan at dito. And mahaba ito, dalawa. Ubusin ko. And nag-half tupi po ako dito sa paunan. Nag-half tupi ako para gumanon yung tari ng konti. Kasi pangit po talagang balagbag na nakapasok yung tari. So, half tupi lang yung kaliwang garol. Lalagyan ko lang ng isa. Yan, sa paunan yan, half tupi. Papakita ko half tupi. Hindi dapat lagyan yung dito sa kanang garol. So, isang garol lang. Half tupi. Yan. Ikot. Lock. Isa. Okay. Papantayin mo. Yan. So, may half tupi doon. Isa dyan. Dalawa. Bababa ko ngayon to. Bababa ko. Yan. Tapos, syempre may half tupi yun. Lalagyan mo rin to. Half tupi. Ibig sabihin, kalahati lang. Doon lang yun sa paunan. Lock. Lalak ko na lang. Yan. Yan. Tapos na po. Ang tendency po niya, kaya meron yun para ang tari kasi minsan pag pumasok na ng ganon, mahirap nang pumatay. So, kailangan, kung di ka ayon sa tahid, medyo sa pagitan nung kalingkingan at tahid na andyan ka, papatay po yan. Center as. So, ganito po yan. Ilalapag ko yung tari. Wala pa pong tali ito. Pag nilapag ko yung tari, ganyan po ang kalalabasan niya. Yan. Kailangan yung garol nakaayon ka dun sa paunan. At dito, nakaayon ka sa binti. Diretso. Ngayon, kung sisilipin mo yan, ito, papasilip ko. Yan. Diba? Maayon ka sa tahid. O maayon ka sa pagitan ng tahid. Okay yan. Ngayon, ang asinta, yun, yung puti na yun, may araw. Yan. Sapulin natin. Sapulin mo nga, Jack. Sapulin mo. Kailangan yung tahid, nasa gitna ka ng ito. Tahid, gitna yung mesa, gitna ng tahid. Pero doon yung dulo, dito sa tuhod. Pakita mo yung may puti. Yan. Sapul. Yan. Yan ang asinta. Pag naging normal na yan, lumapag ng ganyan, at hinila mo ng full straight sa kanan ng manok. Yan. Kundi yan right pelvic, nandito yung butas ng puwet. Nasa puwet ka. Ang kanto ng puwet, pumapatay yan. Ang gitna ng puwet, pumapatay pa rin yan. Dito rin po sa kabilang kanto, pumapatay din po ang manok. Pero sa experience ko po, pag dito na po, halimbawa ito yung butas ng puwet, dito ka, wala na. Hindi po talaga mananalo. Para sa akin, nandito po. Okay? Tatalian ko. Ganito po. Bago rin po ito. Pagka kinakalas po natin to, hanapin mo yung gitna. Ayan. Hanapin mo ipasok mo lang yan sa dalawang daliri mo. At hawa. Dahil may pagkit to,
may tape pa. Bago eh. Ang iniikot lang po natin talaga itong kaliwa lang. Kasi yung stroke niyan, pag ito lang nila mo, magbubulbul yan. Ngayon kung ito, inaayon mo siya, habang nilalapag mo, hindi ho magro-roll yan. Straight po yan. Pag inila mo, tinali mo. Bago po ito. Yan. Pag ganyan po ako alas. Kanan po yan ha, pero yung pagsasapin ko, yun din ginagawa ko sa kaliwa. Maski itong pagtatali ko, pang kaliwa ko rin na paa. Pero sa kanan tayo pumapartida ako kanan, ganito. Ayan. Yung pagtali ko po dito sa wala pong singsing to, kailangan walang singsing at kanang tari ang ipagawa nyo. Maigsi lang po ito. Papakita ko na ito ay 3.5 inches. Ito naman po yung 4 inches ko. Ngayon papakita ko na maigsi talaga siya. Ayan. Pag ito i-cross ko ng ganito, makikita nyo yung diferensya. Ayan. Ayun. Halos may diferensya siya. Mahaba talaga itong pula. So, hindi dapat ganun kaba pag kanan. Ito lang, 3.5 lang. Ganito ang pagtatali ko rito. Normal lang, hindi na kailangan pagandahin pa. Hawakan mo lang ng kaliwa mo ito, hawak mo ito. Ipit mo doon sa mesa, iikot mo lang ng ganun, sa ilalim, para mabitawan mo na, ilahin mo man, diba? Wala nang ano yan, kasi matatakpan din ng tali yan, tsaka ng tape. Ngayon, ipatong mo lang ng pagganun, pataas, hanggang ganyan ka lang, huwag kang maabot doon sa dulo. Tapos ibababa mo rin, ganun. Mabagal lang muna ako, pero ako pag tumari, 6 na minuto lang. Yan. Pinaka mabilis ko yung 6 na minuto. Yan. Bawa ganyan. So magkakaroon ka ng parang ganito, spike. Tapos baba mo lang din ganun. Tapos pakyat. Pababa. Baba. Nahirapan ako kasi sinusundan ko yung camera. Anak, sundan mo na lang para ngayon, ito na yung sapin natin. Yan, ito. Pag nakatayo yung tahid, nakatayo yung tahid. Halimbawa, diba, kanan to eh. Diba, halos pantay siya. Pantay siya. Pero meron akong isang tupi doon. Dito, kalahating tupi. Pag inilapat ko yan, kailangan pantay sa garol. Yung garol pantay doon sa may paunan. Pantay din dapat to. So, tatalian ko. Pag ako nagtali, 5 dito sa ilalim, 5 rin doon sa ilalim pa rin. Kasi andito yung puwersa. 2 dito, 1 doon sa ibabaw. Kasi doon mamaya magkakaroon ako ng mga lock. Okay? So, yan na. Ang asinta ko, ito. Pakita mo nga anak ko. Na may pekto siya doon sa kanan. Pag yan, ganyan. May pekto. So, yan. Tapos, ipapantay natin sa tahid. Basta ipantay nyo lang po sa may tahid. Ito, ako medyo mataas ako eh. Kasi gusto ko mataas ng konti. Konti lang. Yan. Yan ang 1 o'clock na tari, eskwalado. Pero ang hinaasinta ko dyan, yung puwet, tuhod at yung puwet, right pelvic, tsaka itong tuhod na to. Okay? Natalian ko, 5 sa baba. Ganito po. So, babagalan ko na. 1, 2, pantayin mo 3, tsaka naipon. 4, 5. 5 rin sa ilalim ng tahid. Kasi andyan ang puwersa ng tari. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sa taas 5 rin. 1, 2, 3, 4, 5. Pero sa tarian, sa sabong, hindi na ako nagbibilang. Lock natin yan dyan. Silip. Sige, pakita mo na nga ako, anak ko. Sisilipin ko yan pag ganito. Ganito ako sumilip. Pag hinila ko siya, full straight,
ng manok. Dahil sa kanan siya, so kailangan masilip ko yung left pelvic dahil kanan to left pelvic. Okay, papunta ako na 1 o'clock. Hindi. Kung kanan nga naman, papunta ako ng 11 o'clock. Okay? Papunta, pero hindi ako lalabas sa butas ng puwet. Yan. Pagka itinupi ko siya, ganyan. Tinupi ko pa ganun, ibig sabihin, yung tuhod dito, 90 degrees. Yung dulo lang sinisilip ko dyan. Kung tatama sa katawan ng manok. Kung tatama sa gitna ng butas ng puwet. Ngayon, pag ginanong ko siya, yung dalawang paa niya, kailangan makikita ko na talagang maganda ang ano niya. Maganda ang circular, ang ikot ng paa. Tapos pag inunat ko siyang paganyan, makikita ko na parehas siya kumbaga naka-diamond nga. Okay? So, ito na po. 5, 5, 5. Tibay na yan. Nabibitawan ko na Ngayon, tama na asinta. Diba nila ko doon? Ibalik mo doon, ikot mo sa likod. Lock mo doon sa garol. So, kailangan may laban. Ibalik mo doon. 3 beses lang gagawa. Doon sa garol uli. Tapos isa pa. 3 beses ibalik mo uli doon. Isabit mo uli sa garol. So, nag-ekis-ekis siya. Ang tendency ng ginawa kong to, bakit ko ginawa yun? Kasi hindi na ako tatali dito sa binti. Yung iba sa kanan kasi tinatalian pa nila, nahihirapan, kinakaliwa, kinakanan. Ako puro ganun lang. So ito hindi ko na tinalian, hindi ko na rin tatalian dito sa paunan. Ngayon, yun lang, naglalaban-laban na siya. So nakikita ko na pumipihit siya papasok. Pumipihit dahil naglaban-laban na yun. Kukontrolin mo siya. Yan. Kontrolin mo lang. Ngayon, para may kontra ka, ikot uli, bagting to, ikot mo doon, ilak mo lang doon sa likod, sa likod. Yan, counter yan laging may counter yan naman, pampatibay dyan. So, dito tayo sa base, ikot ka lang ng 1 beses, parang sinakal mo, ipatong mo doon sa paunan, gagawa ka ng figure of 8, baba, diretso, ikot mo uli ng 1 beses, bigtiin mo itong mesa, balik mo doon. Ang posisyon ng paa lagi kasi ganyan yan, no? Konti lang, gaganunin mo lang. Alam ko papalaga manok, pero pag pumapalag, ibabalik mo lang, magang lang ikot, tapos baba mo mga 5 beses, tapos ganyan bibigtiin ko, yan, balik doon, kakaliwain ko, lalagay ko doon. Ilan na yun? 3. 5 beses natin gagawin yon. Baba mo uli, bigtiin mo yung para matibay. 5, 4, tapos baba uli, isa pa, ulit-ulit lang yun. Bigtiin mo sakalin mo yung mesa, hindi naman masasaktan yung manok dahil tari ang binibigti mo. Yun, tapos na yun, 5. Tapos niyan, syempre, para hindi na siya gagalaw, iipitin mo yung mga tali na yan, tsaka yung 8, yung figure of 8 mo, doon sa may dadaan ka doon, ayun kita mo yung groove, dinaanan ko diretso dito sa paunan, mga 4 na beses, 2, 3, 4, okay. Tapos pag 4 na beses na, baba, ipitin mo yung paunan, ganito, maluwag lang, ipitin mo yung paunan, yan, daan mo doon sa ilalim, kunin mo yung garol, bigtiin mo yung garol, yan, no? Tapos bibigtiin mo ulit para makontra, doon ka uli, yan. Tapos niyan, okay na yan, silip uli, diba? Kita mo ako, yan, silipin mo uli kung tumama ba na ako doon, dito yung dulo, diba, diretso. Tapos yung tahid dinahati itong mesa
Yan, papunta doon. Okay? So, ito, kasi ito kakanan eh. Kaya nandun yung tari. Andito eh. So, nabigtim na yan. So, nabigtim na natin yan. Mahaba pa ito. Gagawa ko ng anim na beses na ah, stroke, na isa pang stroke. Bigti uli. Bigtiin mo yung mesa. Ikot. Ikot sa likod ha. Likod. Patong dito. Lock. Ngayon, baba mo uli. Kabila naman. Bigti. Isa. Dalawa. Ikot. Ikot ha. Yan. Itaas mo lang konti. Itaas mo para pumunta ka sa kabilang harol. Yan. Isa. Dalawa na yun. Baba uli. Ulitin uli. Dalawa. Bigti. Ikot. Itaas mo doon. Basta mataas na mataas ha. Tapos, ulihin mo yung garol na kaliwa. Tatlo. 6 na beses eh. Baba uli. Ikot. Taasan mo lang. 4. Tapos, baba uli. Bigtiin mo. Tapos, yung mataas ha. Taas mo doon sa likod. Para hindi bumagsak. 5. So, last na. Isa pa. Isa pa. So, baba uli. Bigtiin mo. Tapos, itaas mo lang doon. Taas. Ikot sa ilalim. Likod pala. Bigti. Tapos na. Tapos na. Para hindi magbunta si bago ito. Tapos na. Tapos, ayan ang pinalabasan. Ayan na. Hindi nagagalaw yan. Hindi na gumagalaw. Oh, hindi na umiikot. Diba? Ngayon, dahil sa gusto ko pang lagyan ng kontrahan yun, ibababa ko yun. Tapos, ikot, bigti. Bigti. Sa ilalim ako. Ilalim. Tapos, pagdating sa ilalim, dala ko na 4. Isa, dalawa, kontra yan, 3, 4. Kung mapapansin mo, kanina, pababa ako, ngayon packet ako. So, nagkontrahan na yan dyan. Lock natin, ikot mo dun sa likod, ilock mo dito, sa kanang garol. Yan. So, matibay na ito. Yung natitira, mahaba pa ito. Sipin mo, tali, ang haba pa. Tatalian natin to pang ano na to, pang last stroke. Yung katulad sa umpisa 5, 5, 5, ito gagawin ko ng 7, 7, 7. Tamaan man ito ng tari, tinamaan dito, maputol man yung 6, 5 piraso. May mga laka ko dito sa garol, hindi yan matatanggal. Hindi gagalaw yan, sigurado. Yan, 7 beses. Yan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa ilalim muli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa taas 7 din. Pero bakit ba dalawa dito sa ilalim ng tide? Ito nga ang puwersa. Pag inugot niya yan, tsaka bitaw niya andito eh. Yung iba kasi isa lang dito. Hindi yan pwedeng mangat yun. Ito walang angat. Tapos 7 rin sa ibabaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang haba pa. So, uubusin ko na yan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, nadoble din. Ilock mo lang doon. Tapos na. Tapos, tape na. Ngayon, ito yung asinta. Ito po ang asinta. Ayan. Kunin mo yung anggulo, anak. Ayan. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Pantay yung tari natin doon sa binti. Pero pagka binitawan mo yung paana yan, gumaganon yan. Pero
Hindi yun ang basehan mo kung ano. Sasapin lang yung sinasabi ko. Ang talagang asinta, itong kanto ng tuhod dito. Dito sa loob dahil kanan siya dito sa loob. Ito. Kasi ito yung tahid, kanal, derecho. Dito kasi yung Peruvian alignment. Yan. Yung sinusundan yung tahid. Pero hindi yan ang ginagawa ko. Doon sa yung kinukuha ko yung kanto ng tuhod dito, yung labas dito. Yan, kasi yan yung gitna ng paa ng manok. Ito yung hita, ito yung binti, gitna rin ng katawan, puwet. So yan, nandyan yan, no. Halimbawa, ito yung puwet. Okay, tapos na. Ganito naman ako magbaya na. Hindi ko na kinabit yung kondom. Kari kondom. Alisin mo lang po ito. Ito, malapag ko muna. Ano, pagkabit ko ng bayena, kita mo kung gaano naman yan kahigpit, diba? Ikaw nga, ganun galugaluin mo nga, hawakan ko yung cellphone. Sige, kung mapipihit mo ng, siyempre mas malakas ka sa manok, sige nga. Kung may tendency pang gumalaw-galaw, Hindi na po. Hindi tingnan na. mo, kung nagwiwiggle-wiggle pa siya, diba? Hindi na. Kontra sa taas ng garol, kontra sa base ng yan Yan po. So, kung ano yan, kung ano yung palo niya, halimbawa, kahit sa ibabaw mo tingnan yan, ayon siya sa tuhod talaga, tsaka sa tahid. Yan. Pero, hindi ako maasinta sa tahid. Kasi, meron kasing tahid. Sa bagay, iba-iba kasing Basta ako, sa tuhod, at center as. Ganyan. Ngayon, kung nakaharap siya, ganito, ang forma ng paa niya nakaganyan, ganyan, ayan, nakaganyan, ayan. So, kakabit ko muna yung bayena, anak, yung bayena, ganito, wala na yung pag ganun pa. Tignan mo yung butas, tignan mo maigi yung butas, hindi ito yung hawakan mo yung butas, isuot mo doon mismo sa sa dulo ng tari, dahan-dahan, pasok mo lang, tapos kapain mo yung tamang niya, kung sagad siya, ayan na yan. Ngayon, dahil kanan to, walang paunan doon, iikot mo lang siya dito, ikot mo 3 beses doon sa taas ng tahid, 1, 2, diba, 3, ngayon i-cross mo siyang ganyan, iikot mo uli ng ganun sa 2, 3, 4, 5. Tapos ito yung bakal, may gamit yan yan, pan-lock, para hindi ka masugat o kapaluin ka man ng manok, hindi ka masusugat. Yan, tingnan ko nga, anak ko, pahawak kung paano sinasabi ko, hindi ho ba kitang kita yung pectus, ayun ang asinta, ayun sa kanan. Yung anak ko na mismo ang gumalaw nung antindi nung kapit. Mamaya yung kaliwa naman po ang aking ide-demo. Ganito po ako magtali, semi malinis, super tibay. Ganito po yung ilalim. Bibigtiin mo lang lagi yan para kontra kaliwa, kontra kanan, hindi na yan gagalaw. Okay, cut mo nga, anak ko, 30 minutes.